On this episode, we're talking about self care. How important it is, and what are the best ways to do it. And I'm gonna show you just the thing. So, get na ng mga skincare essentials and makipamper na with us. Yes. Get ready For a gay time. with Bex Mel. And Jonah. Welcome to the Bexters Podcast. Ano na, Bex? Ano na? Catch up sesh na. Join na lang ng Chumikla Boom. At pakipagbaklaan di Techwara sa Bexters. The Mel. And Jonah Show. Yes. Mahangin-hangin. Nasisira na nga po yung ganda ko sa hangin. Kimi. Saka medyo pabebe tayo today dahil maraming utaw around. Marami ding nakakapag-blackout ng araw na ito. Kimi. Dahil nagpapa-under tayo ay nasa outdoor. Yes, it's because it's summer. Para ma-feel nyo lalo ang summer. Correct. Sa labas na po kami nag-shoot for today's episode. True. Talaga namang kinakareer at nasa naman tayo, bagong era ng mga pamay. Diba? We are still trying out the what will work best. We're still trying out the technicalities of this life. Kimi, Correct. ano At daw dahil of this dyan, life? Happy New Year. Happy New Year mga Kahit best! summer, tayo lang ang summer na nag-Happy New Year. Correct. Kasi nga ang summer, ang pagputok ng init. Ay, Ang sabi. naibaso. Diba? So, New Year talaga siya. Kaputukan po ng kainitan. Oo, basta hindi puputok ang kilikembang. True. Gamit-gamit din ng Dio, Kimi. Tawas Ayan. for safety reasons. Maraming salamat sa pag-support sa aming last episode, which is our 30th episode. Correct. Na ang ibig sabihin, pang 31 episode na. Nakala nyo naman 100 na. 100th? So ba yun? 31st pa lang. Oo, 31st episode and pang ilang episode na ba natin to this year? Ang hirap mag-math. O basta, kayo na ang bahala. Maraming salamat sa inyong support. At kahit hinahangin-hangin kami dito, Keber. Pero, Mm-mm. and gusto lang namin ulit, parang nakaligtaan natin sila for a while. Oo, kasi nga, nagulat na nga lang din ako, parang dumami na sila. So, go isa-isahin na natin. Ayan, hello sa mga Bexters natin na nakikinig sa Hong Kong, Yes, so USA, sa Qatar, Canada, UAE, Oman, Australia, New Zealand, China, India, Switzerland, Italy, South Africa, blackout. Gag. And sa Spain. Yes. Hola. Oh, Wow! Salam! Ang taray, o, diba? Salam alaikum! ayan, nakakalurks kasi nung last ako nag-check ng analytics. Parang wala tong yung mga ibang bansa na nabanggit natin ngayon. Correct. Kaya I'm so happy na meron na po tayong mga fanatics sa Spain and Africa and as well sa Switzerland. Kasi parang before, wala naman akong fanatic sa Switzerland, sabi. So, Correct. paunti-unti na pong nagdo-dominate ang Baxter sa mundo. Kimi! Pero at dahil naalala namin, kaya sana malalayo rin kami. Oo, dahil nakikinig na rin kayo sa amin, utang na loob, i-like nyo na kami sa Facebook, i-follow nyo na kami sa lahat ng social media. Speaking of social media, we are on YouTube na. Pero yun yung pinupush namin ngayon. Kailangan namin ng subscribers on YouTube. Yan, ganyan. Correct. Dahil nga gusto namin ng bonggang YouTube account. Mm-mm. I mean, with more subscribers. Mm-mm. We are also gonna be producing more content which will be exclusive only on YouTube. Ganyan. Correct. Kaya Alam mo dapat- naman talaga. Correct. Kaya dapat mag-subscribe po kayo para makita nyo po ang mga kaganapan sa Baxters na wala sa episode. True. Ganyan. Sa YouTube po subscribe po sa YouTube. Maliban dyan sa Facebook na rin, IG and everything. We've been in YouTube for a while, pero ang ina-upload kasi namin doon is yung episode. So, ang difference po is, yung mga hindi kasama sa episode, para mga spillover, What spillover? doon mapupunta sa YouTube. Dumugo. Ganyan. Check. O, diba? Doon po mapupunta sa YouTube. So, yung mga bagay na
Kung meron pa kayong mga gustong ma-explore, ano ba yan yung buhok ko, Bex? Dito sa Bexters, go na kayo sa YouTube at doon kami mag-upload ng mga hanashi namin at kung ano-ano in our lives. Correct. At kung may gusto kayo makitang gawin namin ng mga challenge ng ganyang kinemelatik, comment lang kayo or mag-message kayo, ganyan. I-achieve natin yan sa ating bonggang-bonggang Oo. YouTube account. Kahit Gani. pumawala na yung buhok ko sa hangin na ito. Akis din, Charis. yung pink nagiging ano. Nakakaloka. Ayan, laban lang. At dahil dyan, kung bago pa tayo mapunta kung saan-saan, tayo na ay Baklita, ang mga balitang bakler. Unang-una na dyan ang riot na naganap sa Thailand, ang warlahan ng mga tranelya. Actually, nalaman ito, ano lang to, side chika, no? Nalaman ko lang itong riot sa Thailand. Dahil nag-down ng Facebook, mga Bex. Alam kong nabaliw kayo, nabaliw din na Kez. Tulog ako nung na-down yung Neffy. Na-down ang ang meta, ang lahat ng kametahan. Kaya naman ang lahat ng tao ay gumora sa X. So nung lahat ay gumora sa X, formerly known as Twitter, doon ko po nakita ang video na kumakalat na may riot na pala sa Thailand at ang involved ay ang ating mga transgender friends na Pinay. At versus mga Trans ng Thailand. ng Thai. Ayan. So, warlahang mga ito, mga momzy. So, ito na nga ang nangyari. Ano So, ba nangyari doon? ang nagsimula ito nung merong 20, mga nasa around 20 sila, group of 20 Pinay trans women who are living in Thailand and magkakasama sila sa isang place. And then parang they are, sabi daw, I'm not sure if this is real or not. They are illegally working there as sex workers. Hindi ko alam kung ilan doon yung nag-work as like that. Hindi ko alam kung ilan yung illegal. Oo. Hindi ko alam yung hindi ko alam yung exact facts about it. Basta pero nag-group lang sila as 20 trans Pinays na parang syempre, pwestuhan yung mga ganyan eh. So parang syempre, kakompetensya nila doon is yung mga trans na mga Thai. Ganyan. So Correct. parang agawan, ganyan. And nagsimula ang lahat nung merong, etong grupo na to ng mga Pinay, parang meron silang binuli na 4 na Thai trans women. And then at one point, it got physical. So itong mga Thai trans girls, parang nagsubong sila sa isa sa mga GC nilang mga Thai trans women. Ganyan. And then, at one night, or hapon yata yun, sinugod ng mga Thai yung hotel kung saan nakatira yung mga Pinay. Ganyan. Nung una, parang mga konti lang sila dun sa harap ng hotel. Eh, dahil nga nasa GC, dumami na ng dumami hanggang 1,000 na yung nasa labas ng Diba? Nakakatakot. na Parang, inaabangan nila yung mga Pinay na trans na lumabas. correct. Nakakatakot lang kasi parang, syempre hindi mo naman masisisi din yung ating mga friendship from Thailand Pero, na transgender. lalo Kasi na, territory nila ito tapos dun ka pa nagkalat. Alam mo yun, True. parang sana pinili na lang natin kung saan tayo mambubulik. Charis! I Tsaka mean, may wag tayo mambuli talaga ever. True, It's true. really bad. may mga videos din kasi na backing up their claims na binubuli nga sila ng mga naririnig mo pa yung mga Tagalog yung pang-iinsulto nila dun sa Thai, which is hindi naman naiintindihan. Pero syempre alam mo yun, masakit pa din kasi it got violent nga at one point ang sabi nila. So yun na, sinugod sila, ganyan. So ngayon, sumisigaw sila sa labas ng hotel na get out, ganyan. Tapos Thailand, sumisigaw sila ng ganyan. Ganon. Oo. Kasi nga, parang pinipilit na lumabas yung mga Pinay. And eventually, lumabas sila kasi may mga pulis na dumating. Tapos yun, nung lumabas na yung iba, not everyone, yun na, nabugbog na yung iba, ganyan. And actually, merong isang Filipino doon na lumabas lang siya para bumili sa 7-Eleven. Hindi siya kasali doon sa 20 trans Pinay, pero nabugbog siya kasi Filipino siya. Basta Filipino lang to, hindi siya trans. Oo, I'm not sure. Pero basta bumili lang siya sa 7-Eleven. Basta hindi siya kasama sa riot. Oo.
Tapos pabalik na siya, papasok na siya ulit nung ano. Tapos, oh, ito, Pinoy ito. Pinagsasapak na siya. Siya yung nandun sa main video na My God. kumakalat. It's really sad kasi dapat talaga pag nasa ibang bansa tayo, wag na tayong umeksena, maging good citizen tayo, 'di ba? True. Wag na tayong ganun kasi wala tayo sa teritoryo natin eh. Okay lang kung nandito kayo sa Pilipinas, sige gawin nyo. At least yung kahihiyan dito lang sa loob, hindi sa labas. Correct. 'Di ba? And- Pero in general, kahit nasa Pilipinas man kayo o wala, nasa ibang bansa, dapat lagi talaga kayong may good moral character. Taro, GMRC, grade Diba? 1 pa lang, di ba? Oo. Nag-GMRC na tayo. O 'di ba? Respect naman po, ate. Sharing. Tapos, Mm. so ngayon, unti-unti na daw, may mga video ako nakikita na isa-isa nang tumatakas pa quietly sneaking out of Thailand yung mga trans Pinay na to. Kasi parang if napatunayan niya na they are illegally working there, they could be incarcerated for not less than 10 years. Uy, ang tagal din Matagal. Oo. Yeah. Sa Kingdom of Thailand. Yeah, so yun. And may mga ibang na-detain, ganyan. Tapos nag-video pa sila na humingi sila ng tulong kasi nga baka daw may gawin sa kanila yung mga Thai police, ganyan. So, hindi din natin masabi. Pero, yung mga ibang Filipinos naman dito sa Pinas na mga trans, parang nagko-comment sila dun sa mga content, sa TikTok content ng mga Thai trans women na nagsusorry sila in behalf of the Philippines, ganyan. Ako, sabi naman ng mga Thai, yung member ng mga group na yun, sabi nila, you don't have to apologize kasi wala ka namang ginawa sa akin. Ang gusto ko marinig, yung grupo na to. So parang di nila necessarily generalize lahat ng Filipino dun sa... Pero syempre hindi mo maiiwasan yun eh. Oo, Diba? kasi lalo na ngayon yung hype ng issue. Syempre, kahit na, alam mo naman ng Thailand, they're very open when it comes to gender. Pero, So, parang, alam mo yun, syempre, dun sila sa kapwa nila. correct. So, yun nga, medyo nakakatakot yung nangyari. Kasi, yung mga Pilipino, hindi na safe. Kahit na hindi ka trans, True. basta Pinoy ka, hindi ka na safe. Kasi, Correct. ano mangyari sa'yo dun, di ba? Nadamay True. ka pala sa issue ng mga bully. Kimi. Ayan. So, let's be kind. Laging sinasabi sa dulo ng episode. Yan, Oo. ate, go. Hilahin mo ng mahayos. Ito pang another issue na related to Thailand. Ito medyo late na to, pero na rin natin. Isali na din natin. Sali na rin natin. Yung issue ng Miss Universe na, di ba ang owner ngayon ng Miss Universe ay si Kun An, which is a Thai trans woman. The tycoon And- daw. Kimi. Na may nag-leak na board meeting nila during Miss Universe. I mean, board meeting siya regarding Miss Universe na if you would remember guys, the last edition of Miss Universe, naging mas inclusive sila with the girls that they are accepting, yung mga may asawa, may anak, no age limit, kahit anong body size, ganyan, inaccept nila. And then dito sa nag-leak na video na to, parang ang issue is sinasabi nila na yes, they can join but they will never win. So parang false inclusivity siya, ganyan. So para lang tumunog yung pangalan lalo ng Miss Universe, ganyan. Kumbaga pinasali, pero walang chance manalo. Diba? Grabe. Para lang masabi na ay ang Miss Universe inclusive, ganyan. Pero in reality, alam mo yun, parang Pakita lang. It's just for show. you're giving false hope to this aspiring women to be, the Miss Universe. And nandun pa sa video, medyo mahaba yung video, nandun pa na parang they are trying to use this inclusivity to promote merch and ganyan. So essentially para pagkakitaan yung Miss Universe organization. Ganyan. Sinabi pa dun na yung long history ng Miss Universe, parang sinabi doon ni Anne na thank you for that, pero we don't need that anymore. Parang this is the new generation that we're gonna do. Ganyan. So, Generation of fake inclusivity. so Charing! yan, medyo nababash siya ngayon. She denied it, pero kasi how can you deny if There's already an evidence. Mhm. A So, proof. parang it's a hard story to spin. Ika nga. Kung Correct. ikaw mismo yung naririnig doon sa video na Correct. nagsasalita ng mga kung anik-anik na. Kaya nga. Zizi naman. Benta mo na lang ulit, sis. Kaya nga, iba na lang ang mag-handle. Kimi, Sayang akis. naman. Chos. Ayan.
And syempre, ito naman po, mapunta naman tayo sa ang daming sad news and this is another sad Correct. news kasi ang ating one and only, the veteran actress in the Philippines named Jacqueline Jose dies at 60. Ito po ay recently lang po siya pumanaw at ito po ay noong March 2 due to myocardial infarction or heart attack. Ayan daw po ang Hanashi. Kung maalala nyo, siya po ang isa sa aktres na nagawara ng award sa Cannes Festival. Correct. Very iconic. Very iconic talaga. And Mm. recently lang siya nanalo no na parang ilang years lang yun na Oo, nakalipas. pre-pandemic. Oo. So parang I mean, like 2019, 2018. din. So nakakalungkot lang na nawalan tayo ng isang magaling na actress. Correct. And syempre very sudden talaga yung pagkawala ni Momsh. Talagang marami siyang iconic na naging pelikula sa teleserye. Teleserye. Una-una ko Pinaka siyang panood mula sa puso. Same, yun yung Yan. sasabihin ko mula sa puso as Nay Magda. Nay Magda, O, diba? correct. Kilalang kilala natin. Kasi bagay siya maging bida, kontra bida, everything. So, Mhm. we will miss you, Miss Jacqueline. And syempre, ito po, from a trusted source, may another issue. Ang sabi nila, dahil daw sa heart attack ito na text. Pero ang totoo daw, na text daw talaga si mother dahil nadulas daw ito sa siaret. Ang chika, parang lasing ata si Momshi. Oh. Tapos ngayon, yung mga helper ay naka-off. Kaya mag-isa lang talaga siya. So, nung nadulas siya, 3 days pa daw bago nahanap yung katawan na wala na. Oh Kumbaga my parang God. 3 days siyang nandun sa sa CR, ganyan, sa comfort room. Bago pa nila nalaman na tegi na. Pero hindi pa rin po namin ito mako-confirm Oo, kung these are all totoo. speculations. Oo, kumbaga ito po ay galing lang sa trusted source. I think nag-start din yung speculations about it kasi parang they announced it March 4 na yata, ang ganyan. And then the next day, cremate siya agad. Even yung viewing niya, earn na lang yung Nantok ako sa hangin. Okay, go. hindi na I mean walang viewing ng body which is a norm here in the Philippines. So parang siguro doon nag-start yung speculation. So ako Oo. naman ang nabasa ko naman online na um heart attack sa CR kaya nadulas. Heart attack sa CR kaya naman Oo, nadulas. parang O, gano'n. diba? So, madami pong mga sides of stories ang Yeah, nagsisirculate pero, around. True, pero Andy said, sabi ni Andy, sana stop na yung mag-speculate because of the respect na lang din. Oo, their privacy and everything. Pero ayun, baka ano na rin talaga, time na ni Madam kaya nangyari ang mga bagay-bagay na yon. Pero nakakalungkot lang na ang early naman ng time ng paglilisan. So ayun, respect na lang natin. And kung ano may mga speculations, hindi pa yan mako-confirm unless kung magsabi mismo ang family. Kasi True. sila mismo ang makakapag-confirm. Let's just take their word for it na it was a myocardial infarction or heart attack. Ganyan. Correct. Rest in power, Miss Jacqueline Jose. Kaya nga, another star is born sa taas. Ganon. True. And syempre, speaking of star na nawala, meron naman nagsha-shine ngayon, natala. O, di ba? Another tala po ang lumabas. Narinig nyo ba yon? Ayan, si Sarah Geronimo. Si Sarah Geronimo na na-feature po sa Billboard Women in Music Awards. Recently lang po ito, mga Bex. Nung March 6 na naganap sa Inglewood, California. Yes, and she received the Global Force Award. Yan. Yan, in-award si Sis Charing. At naka Michael Cinco siya. Ganyan. Na outfit. Pero ang mga kasabayan niyang na-award ay ang Italian na si Annalisa at ang Brazilian singer-songwriter na si Luisa Sonza. Correct. Ang dami po nangyayari Oo, kaingay dito correct. sa Ano yan? Okay lang First yan. This is ASMR. Kimi. Ayan. And syempre, nakaka-proud naman talaga si Sarah kasi parang it's an international stage to be recognized. True. So, How do you like good the for- hair? Okay naman. Okay naman sa akin. I have nothing against with Sarah Oh, naman. so Spider-Man pa ha. Kumbaga sa desisyon niya yan. Kung gusto niya ng ganon at kaya naman niyang dalahin, go. Medyo off lang for me na in one of the interviews there, I think the red carpet yun, she talked about influence and the responsibility she has. Parang ganon. Parang, kaya lang kasi Sarah G is not really known for speaking up about her opinions on important matters. So I don't think she's the right person or that's the right topic for her to talk about. Parang feeling ko
she could have just tackled yung representation, ganyan. Not really about the influence kasi parang when it comes to, alam mo yun, yung mga bagay na kailangan talagang pag-usapan, parang di natin siya masyado naririnig about it. Because Ganun. in general kasi sa Sarah is not really taking sides at all. I like her ha. I like her Oo. as a performer and as an artist. Pero yun lang, may medyo weird take lang talaga na she's speaking about the power of influence as a responsibility na you're not even trying to influence people. Oh, I think ang nagiging influence lang naman niya is as an artist, ganyan. As an inspiration. As an inspiration that, you know, anyone can dream. Pero, Oo, kasi she came from a humble home. Tapos biglang, 'di ba, yumaman na lang dahil sa competition, na-discover, nagtuloy-tuloy ang swerte. So yun siguro yung naging influence niya. Pero influence to anything, like for example, in politics or in religion, in gender. social Yung issues. sa social issues, wala naman siya masyadong hanashi talaga. Pero go lang, Sarah G, kung saan ka happy, ilaban mo yon. Pero, ayan, ito another Filipina celebrity who's making the noise in Hollywood is ang favorite natin na si Liza Soberano. Correct. At malapit na rin po kaming maligwak dito sa pwesto namin. Dami pong paglilinis na nagaganap. Shoot, ang ina. Correct. Charing. Ayan, ito na nga umattend si Liza Soberano ng Crunchyroll Awards. I think this is an awards for Anime. Oo. Kung hindi po kayo familiar, yung mga fanatics po dyan ng anime, yan po ang website or app kung saan pwede kayo manood ng mga anime kineso. So, nag-present po siya dyan ng award and then, present din siya sa SAG Awards. which is bongga, ganyan. Oo. And then, ano ba yung SAG Awards? Screen Actors Guild. Aha, Ito. So, pero na-invite siya doon. Sorry kayo. Tapos, nandun din siya sa Vanity Fair. O, di ba? after party ata yung Vanity Fair. Palaban na ng Falavan Zizis. Kaya Pero- sana magtuloy-tuloy ang kanyang Aha. I opportunities. think all of this is a result of her being casted in Lisa Frankenstein na movie. So sana magkaroon pa siya ng more projects, and from Oo. what I've heard naman, parang hindi masyado okay yung reviews about the film. Mm-mm. Pero they are saying na Liza was the bright spot of the film. Parang ganun. Oo, na. at sana maging positive ka na lang, sis, tama na yung mga negativity mo sa Pilipinas kasi kung wala kami, wala ka dyan. Wow. Sorry, ha. Mama Ogs. Mamaogs to. Kung wala ang Pilipinas, wala ka dyan. Kasi nandito yung experience mo eh. So, tigilan mo na yung pagsasabi ng mga negativities. Maging positive ka na lang and be thankful for what you have. Yun And yun. on that note, magbabalik pa ang Baxters! And we're back! Yes, in a different, Location. Charing! Kala mo nasa kagubatan tayo, no? Summer na Oo. summer. Very, Siyempre, ang ginit. very tropical ang eksena. Oh, tapos may kumikeme na naman dito sa amin. Eavesdropping. Ayan. Jimmy. Ayan, so, yan, dahil March nga at tapos lang ng International Women's Day. Belated Happy International Women's Day to all the women in my life. Yes. And sa lahat ng mga Baxters natin na Milar, Happy Women's Day sa inyo, and more power and laban lang. Correct. Laban lang tayo sa live. Gaya ng paglaban ng mga kababaihan nating katipunera. Wow. Si Gabriela sila. Laging nakakonect sa history. Pero tama naman. Oo. Ng mga pumunit ng sedula at mga nagpasakop. Tingnan nyo ngayon ng Pilipinas, ang daming AFAM. At saka shout out din sa mga, yung nasa baklita natin kanina, yung mga trans Pinay at mga trans Thai na, warlahan. Oo, Happy International Women's Day din sa inyo. Mag na tayo, tawag nito, peace. World peace. Mag-world peace po tayo. Kasi hindi na po uso ngayon ang mga warlahan. Oo, kasi nga, di ba sabi nila, together we stand, divided we fall. Di ba may fresh, Tama ba yun? May nasa-site kaming fresh dito mga boss. 8/10. Wow, may scoring. Sayang hindi nyo nasa
exciting nakikita namin, pero fresh siya mga Bex, oh. 8/10, tapos -2 pa kasi may Miller na Kaya kasama. nga. May scoring. Ito talaga ang advantage ng shooting dito sa labas. Ang dami mong nasa sightseeing na hindi ka pa mabubugi Wonderland. Correct. Dahil walang tengang nakaano. Walang pulis siya. Ganyan, walang guardia civil. Pero pag napanood ang episode na ito, makwe-question tayo. Correct. Ayan. And syempre, relate naman sa Women's Month ang self-care. Paano? Kasi pag In what ways? hindi ka pa ba, pag hindi ka nag-self-care, Kimi! Oh, aminin nyo yan. Nakakadugyot. Hindi. Die. Hindi, kasi self-care is not only, physical, or yung mga paganda, ganyan. Self-care is also about taking care of your mental health, your emotions, ganyan. Your holistic being. Wow, Gusto holistic! mo ba yun? At least tama sinasabi ko. Kimi! Oo. Ikaw ba, how do you personally practice self-care? I don't. Pabaya pala sa sarili. Living in danger, risk taker, ganyan. Tiyari. Nag-episode ng self-care, sarili pala ninaalagaan. Siguro balance lang sisi. Ang eksena, sa dami ko kasing ginagawa sa life, I need to find time to sleep. Yan talaga ang number one. Find time to sleep. At sabihin nyo nang makakatipid kayo sa pagluluto, sige, okay na dyan na tayo. Pero kaya pa ba ng katawan mo magluto kung marami kang ginagawa? Kung pares tayo ng situation, wag mo nang i-push, okay lang bumili, don't feel guilty. Because yung ganun lang na ginagawa mo is about taking care of yourself na eh. Kasi hindi mo na pinahihirapan yung sarili mo. Kasi ang dami mo nang ginagawa, paano pa maisisingit yung pagluluto, pag-grocery? Kung meron naman ng convenience, i-push mo na. True. Oo, yung mga ganong simple things. Tapos, when you find time, yung mga simpleng mani-pedi, paspa ka, foods ka, mga ganon. Syempre, balance din when it comes to food. Kasi syempre, mahirap naman na sumobrang jubir. Kasi baka ma-textiles as a person. Shigpay. Oo. Hindi ba ka-person as a person? Give me. Ayan. So ako, jumubin ako kakakain. So ako, I have to look after of what I'm eating para hindi naman ako talagang sobrang jumubi pa. Jubi na nga, wag naman ko pwedeng jumubi pa. Yung mga ganong things. Basta mga small things that would make your life easier, i-go mo yun. True. Ako, same, sleep. Yun, isa talaga sa mga alam mo, kompleto tulog today. Wala po akong tulog today, pero laban lang. Pero yan, sleep, isa sa mga, very important factors yan in taking care of yourself. Big factor din yung skincare for me. And syempre yung daily, literal na pag-aalaga sa sarili. Pagligo, pagkain, pagtulog, mga ganyan, hygiene. And then also, personally, I love watching docus and movies, ganyan. Part ng self-care yun for me. Kasi parang, besides work, na paulit-ulit, parang routine kasi yung work eh. So, yung parang to take you out of it. Yun, kailangan mo ng something new everyday and para mag-work yung brain mo, yung brain cells mo, ganyan. So, ano ba yung tawag doon? Sensory, whatever, ganyan. Basta ganon. Basta kineso. Alam niyo na to mga bets. Kaya, yun yung another way of, also yung mga coffee, paglabas, coffee alone, or me coffee time. me time, with my cousins, with my sister, ganyan, naglalabasan lang kami ng mga sama ng loob. Minsan kasi mahirap pag nasa stuck sa bahay. Maganda din paminsan-minsan yung nasa ibang lugar kayo. Correct. Especially me kasi, work from home ako eh. So, talagang nasa bahay lang ako 24/7. So, it will take parang a little more effort for me na to go out. Ganyan. Corrected by my feelings. So i-push nyo lang ng i-push paano yung makatulong sa inyong mental health. And syempre, when it comes to relationship, how do you take care of yourself? Unang-una na dyan, when you found yourself in a toxic person, go out. Get out from it. So, that's also self-care. No, that's also self-care. Kasi if you would be stuck
with someone that is toxic, who doesn't listen to you, who doesn't communicate, ay die, ekis. And it's Okay not lang. it's not just jowa. It could be anyone na you're around with every day. Pwede. It could Oo. be relatives, it could be your roommates, ganyan, or Friends. ka-work, friends, ganun. Ayun lamang. Kasi tulad niyan, wala naman talagang perfect na tao. Na may mga Pero, tao naman talaga na nagkakamali. Pero if that person doesn't communicate with you or doesn't want to compromise to change para mas maalagaan ka, then leave them. Oo, get out. hindi na yun importante. So, isa yun sa mga self-care ha. Huwag nating kakalimutan mga Bex. Kasi baka mamaya todo lang tayo sa pagmamahal pero natetegi ka na pala inside. Huwag Pero, tayong ganon. also parte ng self-care for me is knowing your worth as a person. Oo. Parang, kung paano ka tinatrato ng tao, ano ba yon? Do you deserve that? Or ganun lang ba yung halaga mo? Ganito ka, ano ba, hinahayaan mo lang yung mga ibang tao to treat you a certain way? Ganun lang ba yung worth mo as a person? So it's a very important thing to be aware of your worth as a person. And syempre, hindi naman pwedeng tayo lang always yung hingi ng hingi ng respect and ng tamang treatment. Kailangan we also give that. So, kailangan aware din tayo sa mga taong kasama natin lagi na kung ano yung worth nila as a person para alam mo yun, para balance, para walang power tripping na nangyayari. Am I making sense? Or Naantok ako sa hangin, antok mga din Bex. ako, hinaantok. Kasi Parang kung kami ano na lang, ginahele dito. ano na lang sinuchika ko. Ayan. Ikaw naman, ano ba bakit ba, nakakalimutan ko yung mic, mga Bex. Bakit ba importante ang self-care? Ito po ay importante kasi it's for your well-being. Kasi kung True. hindi mo inalagaan ang sarili mo, wala rin namang magmamahal sa'yo. Charis. Wow. Hindi, Tsaka ibig kong sabihin, if you're not taking care of yourself, it means you don't love the people around you kasi mag-aalala lang din sila sa'yo. Diba? Kung talaga nag-care ka sa lahat ng tao sa buhay mo, especially to your loved ones, take care of yourself para hindi rin sila mag-alala sa'yo. True. At saka 'di ba nga sabi nila caring is a very big part of love. So if you care for yourself, syempre it would help you to love yourself. If wala ka pa dun kasi it's hard Nalilipad na po kami, pati yung phone. Loving yourself is hard. It's a process. Hindi siya ganun kadali. Lalo na when you're older, parang it gets harder na mas nakikilala mo yung sarili mo, mas humihirap na. I don't know. Pero if you take care of yourself, ganyan, mas madali mong mamahalin yung sarili mo. Kasi nga, syempre, inaalagaan mo siya, hindi mo hinahayaang mabulok ka or ma-depress ka, ganyan. Correct. So, simula na po ang pag-aalaga sa sarili. Kung hindi nyo pa po tawag ito, nasisimulan alagaan ang inyong sarili, simulan nyo na now. And do it for yourselves. Don't Not do for it for other others. people. Oo, sa'yo muna. Lalo na sa mga single especially sa mga single, take care of yourself. Kasi hindi ka naman nila alagaan kung di mo kaya alagaan sarili mo. Pero mag-shave ng legs. Yung mga herereta dyan alam nyo na yan mga sisis. Pero totoo yun. Alam mo, tawa tayo ng tawa dun sa episode na yun. Dun sa part ng episode na yun. Pero that's really true. Parang, how would you expect people, I mean, I don't know. Parang Hindi, basta ang point lang naman dito, lalo na sa mga babae make yourself like a diamond. wow. Ganon. Kasi kung hindi mo tinatrato sarili mo as something na precious, girl, di ka rin nila itatrato na gano'n. Tatrato ka lang nila na as a commoners na parang, ganito lang naman siya. So, ganito lang yung level ng treatment na kailangan niya. Yung gano'n. So, dapat pakita mo din na ito yung worth mo. Pero, diba? Na ito yung value mo sa merkado. Hindi, actually tendency, mga people na ganyan, yung parang wala masyadong pakialam sa sarili. Sila yung madaming comment about sa others. Diba? Yung madaming napupuna sa iba, parang girl, mirror muna. Correct. Mirror hanging on the wall. You don't have to tell me who's the biggest fool of all. Mirror, hindi ko na maalala yung lyrics. Antok na ako.
Kimi, so ayun lang. At least itong month kasi na ito ay dedicated sa self-care, sa women's month. So, mahirap po maging babae. Sige, isipin mo na lang manganganak ka. After nun, paano ka na? Siyempre, may mga postpartum kineso. So, di ba, kung di mo nalagaan sarili mo, paano ka? So, yung mga ganun. So, always take care of yourself. Not just for women, but for everybody, all types of Correct. gender go. Karapatan yung alagaan ng inyong sarili at karapatan din ninyo na maalagaan. Pero, and attractive yun Yung pag, ako for me, that's attractive if someone knows how to take care of themselves. That's Correct. an attractive thing to do. Parang Mm. it, parang it shows na independent siya, and if kaya niyang gawin sa sarili niya, probably kaya niya din gawin for others, ganyan. Ano ba yung mga ways to to take care of ourselves? Syempre, number one, regular exercise at hindi ko yung ginagawa. Ay, in fairness naman, recently, consistent naman tayo on the treadmill. So, Mm-mm. I'm on the right path, baby. I was born this week. Tsare! Siguro ang exercise ko na lang yung paglalakad namin dito sa condo, dito sa garden around. Yun lang. Pero other than that, I don't really have a workout yet. Kasi nga sobrang talagang busy ni Akla. Hindi ako magkaroon ng time na magstay para, alam mo yun, magstay sa gym for an hour or 30 minutes kasi papahinga ko na lang siya. True. And Ayan. then another is yung nabanggit na natin kanina, yung pagkain ng healthy and yung regular meals and staying hydrated. Na Correct. eto dito ako minsan pumapalya kasi like minsan I start to work at 9 and then dire-diretso siya na alas 4 na hindi pa ako nagla-lunch pa Mm. breakfast ganyan. Minsan first meal ko dinner na. So eto yung kailangan kong i-focus yung Same, wala na rin talaga ako sa time kumain kasi ang first meal of the day ko laging hapon or after lunch na. Tapos, ang next ko na nakain is midnight. Iba naman kasi ako, meron kasi rin akong night shift na work. So, baka rin kaya ganun yung time frame ko when it comes to meal. Pero sometimes nakakalimutan ko na kumain ng gulay at prutas kasi mas na-enjoy ko na yung masasarap na pagkain. Kimi! So, yun lang yung dapat yung maging conscious. Saka yung Mm. like yung sa akin, yung tendency kasi is like, hindi ka nag-lunch, hindi ka nag-breakfast. So, ang tendency pagdating ng dinner, gutom ka, mapapasobra yung kain mo. So, hindi na din siya lalo healthy. Correct. And yes, another priority is sleep. Nabanggit na namin ito. Tulog-tulog din. Ito din, kailangan ko din i-workout to. Ang recommended po ng doctor ay 6 to 7 hours of sleep a day. 6 to 8 hours actually. Kasi kung wala kang tulog na ganyan, hindi ka makakapag-hibernate or regenerate your energy to fulfill what you need to do in a daily basis. So, importante po magpahinga. Kahit po yung mga nap na lang, kung di mo makayanan yung sobrang habang tulog, at least 15 minutes nap is healthy. Actually, recently, I've learned about sleep procrastination. Alam mo ba yun? Yung pag bedtime mo na, pero you're procrastinating to sleep. Kasi it's either you are trying to compensate leisure activities dun versus yung working time mo. So, nahabaan mo yung gising mo. Mamaya ka na matutulog kasi gusto ko pa mag-ganto, gusto ko pa mag-TV, gusto ko pa mag-games, gusto ko pa lumabas, ganyan. So, na-move yung sleep. And also, another POV of this is, I think dito ako medyo nagpo-fall. Ayoko matulog kasi pag natulog ako, pagising ko, work na naman. Ganon. So parang dinedelay ko yung sleep ko kasi parang later na ayoko mo lang. Kasi pag natulog ko, ibig sabihin, babangon na naman tayo later. Tapos work na naman. Ganyan. So I think I have to work on that. Kasi, ayun nga, importante ang tulog. And parang recently, 3 to 4 hours lang always yung sleep ko. Tapos putol-putol pa. Same, weekends lang talaga ako nakatulog ng mahaba. Ayan, and also, dahil nga nasa-stress na kayo sa work, try nyo din ang mga relaxing activity. Ano ba yung mga relaxing activity? Pumunta kayo sa World of Fun, maglaro kayo doon. Ng Ako, ito arcade. yung relaxing activity for me. Yung Oo. pagpo-podcast natin. Oo, kasi ito yung pinaka-chill at gusto talaga namin itong ginagawa namin. Kaya nga, mag-like at subscribe na kayo sa lahat ng platform Pero, namin. at part kayo ng self-care namin. Oo, kasi kung hindi, kasalanan nyo pag nategi kami. Kimi! Ng gaslight mo. Oo. And then another part of taking care of yourself is setting goals and priorities. Syempre, Yes. hindi tayo pwedeng zombie lang na galaw lang ng galaw. Yung kilos ka lang ng kilos pero hindi mo alam yung end goal mo. I think naman to, if you're
getting into something new or for a short period of time, okay lang siguro yung kumalma ka, i-relax mo lang yung sarili mo. Pero it comes to a point na when you have to set a goal and ano ba talaga yung gusto mong i-achieve para merong direction yung everyday life. Correct. And then, always practice gratitude. Ito yung lahat ng mga blessings mo sa buhay. Magte-thank you ka sa universe at kay Lord. At sa mga taong tumulong sa'yo or naging parte ng iyong success or kung ano mang bagay na nakapagbigay sa'yo ng blessing. So, yun, just don't forget to thank because it's karma. And also express gratitude to yourself. Mainilaban mo lalo na in times of difficult situations or difficult times, you chose to conquer it, ganyan. So, after nun, i-process mo siya and then thank yourself kasi inilaban mo. Hindi mo sinukuan or, alam mo yon pinagtsagaan mo. Correct. And of course, lagi tayong positive. And we have to stay connected to the people that matters the most to us. Kasi kung hindi, magsha-shutdown ka lang din naman. No man is an island, ika nga nila. At saka, wag niyo pong entertain yung mga negativities. Kasi pag maraming negativities, puro kamalasan din papasok sa buhay mo. I'm Correct. telling you. Pag positive ka lang, pag tinetake mo lang ang mga bagay-bagay na on a lighter note, and then, magiging light lang din yung pasok ng mga bagay-bagay sa buhay mo. True. That's so true. And ayun na nga, also yung people around you. Yung not just yung focus on positivity not just with yourself, also with the people na nakapaligid ka. If napapaligiran ka ng mga negatrons, the tendency is negatron ka na din, di ba? Oo, kaya dapat ang mga ginagawa natin sa mga negatrons, avoid nyo na lang. Oo, wag nyo na lang din kakausapin. Ganun. Dapat lagi lang tayong positive para lang naging masaya ang life. True! At ayan, marami ba tayong pag-uusapan about self-care sa pagbabalik ng Baxters! Ang init, guys. And we're back! Yes. Ayan. Syempre, dito na tayo sa segment na ito kung saan, charot, umaaura si Akla. So, ang Ayan. nangyari, na-invite po ako sa isang Beauty Expo. and Wellness Expo. Yeah, true. Dito lang din naman sa Ortigas, so malapit lang siya sa bahay at nangyari ito kahapon. And then, ayun, maraming kaganapan kasi merong health analysis, skin analysis, ganyan. Yan, hindi ako nakago kasi busy ako sa work. And ayan, i-check out natin kung anong naganap doon sa expo. Correct. Hello mga Baxters! Come with me sa Beauty and Wellness Expo dito sa Ortigas. Hello kayo dyan. Ayan, registration and then ito po ang itsura ng event na iyon. Of course, highlighting all the products dito sa Beauty and Wellness Expo nga. May makeup, may slimming pills, meron pampaganda ng skin, pampaputi, and everything. Ito naman ang pampering session corner. And tayo naman po ay nag-health analysis. This is to measure yung stress, yung lifestyle, yung BMI, and all. Ayan, in a few seconds, makikita nyo po ang result ni Akla. Dahil kaka-work, hello, ayan na nga. Boom, stress, pack, ganon. Ayan siya. O, di ba nga ang result, nagpapakita na kailangan daw matulog. And of course, nag-go tayo sa skin analysis using the app in the machine. Prep for the pampering session with Dr. Belva. Ayan, gamit niya ang kanyang facial device na napakaganda and effective kasi after niya super soft ng skin. And there you have it. That wraps up the Beauty and Wellness Expo. Kaya naman sumelfie. So maraming salamat kay Dr. Velva na Thank you nag-invite so sa akin. much. Na taga dito lang din sa amin. Next Kapit-bahay time ko siya ulit. actually. Next time ulit, join me. Ganyan. Oo. Parang interesting yung mga ana-analysis. Oo, kasi hindi ko lang sure kung talagang accurate 'yon. Pero winner naman siya kasi parang binigyan kanya ng idea kung ano ng status ng iyong skin, Oo, which is status ng iyong health. And then, self-care. part din naman talaga siya ng self-care at kailangan po natin siya. So, kung gugustuhin niyo po na ma-experience ang aking experience with the facial and everything and analysis to your health and your skin, go na po kayo sa NU Skin. Dito lang yan sa may bandang Ortigas. Share ko na lang din yung details soon.
Pag mga ganyan procedure ba with it comes with your body and your face, Mm. carry ka lang sa mga ganyan. Hindi ako sure kasi tanggap ko naman akong ano ako. Parang mas concern ako sa pagpapapayat kaysa yung magparetoke. Kung merong mga non-surgical na Tummy tuck, mga procedure, ganyan. parang bet ko gawin yung thread sa ilong, pero ayoko nga kasi parang feeling ko parang di na ako cute, number one. Number two, meron akong allergic rhinitis. So parang feeling ko Same. pag umatching ako lalabas lahat ng thread sa ilong ko, ganun. Ako gusto ko magpa-rhino, pero concern ko din yung allergic rhinitis ko. Pero iniisip ko kung meron bang surgery na pwedeng gawin to cure my allergic rhinitis. Tapos, isabay na din yung rhinoplasty. 'Di ba? Para So, tuhog. oo. So, yung mga ganong bagay, ayun mga Bex, wala namang masama kung gusto nyong Mga botox, ganyan, carry ka lang. Hindi. Kasi parang feeling ko papangit ako. Ako siguro eventually, pero not na, parang I don't feel the need pa naman. Oo, parang mas gugustuhin ko na lang gumastos sa skincare kaysa magpaganon. Scary kasi maging alam mo ba yung mga yung mga tinatawag nilang Gangnam Ajuma. Yung mga Ajuma yung mga matatandang, di ba yung Gangnam yun yung masasama, parang siyang BGC ng Korea sa Seoul. Nandun yung mga Gangnam Ajuma, yung mga batak na batak yung fest, matatanda, mga tita, tas batak na batak hindi na gumagalaw yung mga, hindi na nagmo-move yung mga face. Ganyan. So parang scary. At saka yung mga naka-KMJS na scary. No, guys, don't do that. Yung mga DIY na implant sa face. Ang scary nung binalagay nila petroleum. Tapos ang lalaki nung mga dito nila. Utang na loob, kung magpapabago po kayo ng inyong mga mukha, if you wanna go under the knife, please, dun kahit mahal, go nyo na basta alam nyong safe kayo at sa trusted doctors po kayo lalapit. Hindi sa kung sa kani-kanino lang. True. Lalo na pag hindi natin sure kung ano yung tinuturok nyo sa mga katawan nyo. Pag nag-migrate yan kung saan-saan, naku doy, scary. Tapos meron pa naalala ko yung sa kay MJS Finicho, yung ang lalaki nun dito nila. Tapos meron silang sinisisi na specific person. Tapos eventually, sila din pala yung nagturukan sa sarili nila. Diba? So, meron nga sa US, eksena naman siya, parang nagpapatawag nito. Basta may ginawa sa fest, tapos yung laman semento, laban ba? Oh my God. So tsaka talaga guys. So, may mag-ingat tayo kung gusto nating magpa-surgery or kung meron tayong gustong baguhin sa ating sarili, okay lang kahit mahal. Taro, correct. At saka part ng care yung caring is not about just exerting effort to doing something to yourself. It's caring also is yung pag-iwas sa mga bagay na hindi natin dapat ginagawa sa sarili natin. Corrected by. So, ayun, sana na-enjoy nyo ang aking mini vlog. At, sana maka-join naman me next time. Oo, di ba ang dami ko na namin na mukha-artehan ng Baxters, di ba? Tignan mo yung mga dahon, buhok ko, nasa Andito na si Amihan. Pashneya. Ash na Boyad Nazar. Wow. Charing. As mga fan ng Encantadia. Oo. At ayan. Naman po nagpapa-blackout, nahihilo ako. Ayan, at marami pang ang ating mga tawag nito, segment na every episode natin ginagawa sa pagbabalik ng Baxters. And nandito naman tayo sa segment kung saan nag-recommend, nag-suggest at kung ano tayo ng mga TV shows, movies, and music. And for this episode tayo ay mag-watch mo taste. So ano ang watch mo taste mo, Bex? Ayan, ang title po ay J-Run, spelled as Jeyran. Ito po ay isang Persian series, period. Series siya, hindi siya yung nasa current. Yeah. Period meaning back in time pa siya. Mm-hmm. So in the past. So ayun, panoorin niyo siya kasi maganda siya. Nasa YouTube din yan. Kung nakaintindi kayo ng Farsi, The Power. Kung hindi, maghanap kayo. Hanapin nyo ang app na Televica. Televica is the app of Persian series and film. So, sa mga interested dyan na mga mag-explore ng ibang foreign na series, ayan, go sa Televica. Magaganda naman ng mga series. Nakasilip ako nung last time. And sobrang ganda nung production, set production, and costume. Siyempre, hindi ko naman alam yung story. Pero, siyempre, nag-base lang ako doon sa kung anong visual na nakita ko. And, looks, kabog, in fair. Oo. So, panoorin nyo yan kung interested lang kayo. And, siyempre, ano pa ba? Yun lang naman so far yung mga pinapanood namin ngayon ni Omid. Ayan. Parang wala na ako ibang mapanood kung hindi mga Persian at saka English. Kaya lang yung mga recommend ko so far.
Ayan, ako naman, it's a new Netflix documentary, the program. It tackles about yung parang siyang reform school in the USA. And yung hindi lang siya about a certain school, madami siya na kinikidnap nila yung mga bata. Yung parents mismo yung nagpapasok dun sa mga, pag feeling nila problematic yung anak nila, pinapasok nila doon. And then, parang essentially abused yung mga bata doon kasi kung ano-anong ginagawa sa kanilang mga punishments, yung mga rules, bawal kang tumingin sa iba. Basta ganon, sobrang intense and it's crazy kasi parang system talaga siya sa US. And yung mga people na responsible is they're free and they're still running the same stuff. And alam mo, ang nakakaano doon kasi 'di ba ano siya, it's being marketed as a school. And then recently lang nalaman nila na hindi pala siya totoong school kasi wala yung mga nagpapatakbo nung program na yun is wala silang accreditations and whatever. So parang kang may diploma ka nung high school pero hindi siya legit, parang ganyan. So check nyo na sa Netflix the program. Yes, and of course, meron naman sa isa sa mga new segment namin ang Meltdown at Jonas Bothers. Bothered ako sa init na to, guys. Seryoso ang init. Mahangin siya pero nababaskil na ako, napapawisan ako. I hate this weather. yan, that's the Philippine summer for you. Ayan, ako naman ang meltdown ko, yung mga umiiyak tapos binivideo. I cannot. Sir, I think may mga certain context na okay siya. Pero ayoko na lang sa TikTok pag magsuscroll ka. Tapos may makita ka lang doon umiiyak. Tapos yun lang yung video. Umiiyak lang sila. Tapos I just can't see myself na opening up my phone and taking a video while crying. Parang for me, it's a very personal moment yung pag-iyak na hindi siya nakakaya ah. Parang ano lang, medyo ano lang for me, sacred lang yung pag-iyak for me. Kaya ayoko nung basta cringe for me yun. Eh. Nakaka-meltdown yung nag-video. Basta anything na peke, anything na nagpapanggap, yung hindi Oo, genuine, true. nakaka-cringe yun, yung Lalo na nagpapanggap. yung minsan kasi alam mong nagpo-project lang. They're trying to project something. It's either nagpapaawa, nagpapa-victim, nanggagaslight, ganyan, or whatever. Basta ayoko ng mga, yung mga video na Basta pag taong peke, kiss, gano'n na lang. Ayan. At syempre, Hindi matatapos ang episode na to nang wala kayong nalalearn. Tapusin na natin mga Bex ang init shoot. dahil deserve nyo maging bakla, ito ang Word of the Bex. Yan, ang word of the Bex natin this week ay itong ginagawa namin, which is asikaka. Meaning, ang asikaso, kala mo naman talaga naming Correct. Yan, so yun ang ating word of the Bex, asikaka. Ganyan. Ayan, meron Pag naman po kayong bisibisihan ka, ngarag-ngaragan ka. meron naman po kayo natutunan mga Bexters. I'm not sure kung talagang true. Charis. Pero ayun, kung marami kayong napupulot na kung ano-anong kaartehan at lesson sa buhay sa amin, subscribe na kayo and follow nyo kami. And of course, please welcome and support our new segment sa YouTube Pero, apart from this episode. So, tignan nyo, ang dami naming time, di ba? Kala mo naman talaga. kala mo sana, kaya nga ipupush natin ng YouTube para naman may ipapala. Oo. So, ayun. Yun lamang po. Maraming salamat at konting tiis na lang. Magwi-weekend na naman. True, laban lang. And syempre, if you are listening on Spotify and whatever you're listening to, don't forget to rate our podcast 5 stars. And syempre, if nanonood ka sa Facebook or sa YouTube, hello. And press mo naman yung like, press mo na din yung share, mag-subscribe ka na din, ganyan. Correct. Follow Follow nyo na nyo. kami sa lahat ng social media platform na meron kami. True. At kung talagang supporter ka, mag-subscribe at mag-like ka. Kung hindi, gumawa ka ng dummy account. True. At saka nagpo-post na kami ngayon ng mga mini clips from the episodes on TikTok and on IG and eventually on YouTube Shorts. Oo. So, if meron kayong favorite na part ng episode na to or from our previous episodes, just let us know and i-clip namin yan and para mai-upload natin sa ating socials. Correct. And again, maraming salamat sa inyong walang hangganang support. Wow! From here sa Pinas and all over, Over the world. Thank you so Correct. much. True. Kung nasan man kayo, summer man dyan o hindi, pues summer kung nasan kami. Correct. And also, kung meron po kayong mga kailangan kay Mel when it comes to design, copywriter, graphics, go nyo na kay Mel. True. And if you have dreams of being
or yung meron kang business that needs help in marketing and stuff like that, yan, kontakin nyo na si Jonah. Correct. And of course, i-follow nyo na rin po ang aming small business. It's Mr. Bubu. Nasa Instagram din kami at Facebook. Hindi ko pa ma-expand yung marketing niya, but it's present. We are True. selling hummus with pita bread, falafel with pita bread, and different kinds of nut varieties of nuts. Like for example, pistachio, walnuts, hazelnuts, almonds. We have it, even dried blueberries. So ito kasi mga staple snacks sa Iran. And Middle East, not just Iran, but Middle East itself. Ito ang kanilang staple snack. And yung boyfriend ko po, ang busy sa business na ito. Ako lang po talaga ang taga-chika, taga-benta, gano'n. Pero siya po talaga to lahat. So, ayun, support nyo na po ang aming small business. True, and also dahil summer, ganyan, baka naghahanap kayo ng somewhere else to go to or mag-spend ng summer, ganyan, i-contact nyo na ang Isla de Oro. Oo, Isla de Oro Hotel is the place to be. Explore nyo po ang Occidental Mindoro, and at the same time, isama nyo ng inyong mga family and friends. At ang inyong hotel of choice ay dapat ay Isla de Oro Hotel. Follow nyo na rin yan sa Facebook and Instagram. And of course, kay Dr. Alzas Buelva, isa po siyang surgeon and ENT surgeon. Hello, hello. Ayan, anesthetic. So, kung gusto niyo po magpaganda, si doctor na po ang inyong tawagin. At kung kailangan niyo po ng mga beauty products, go for NU Skin. Ang daming sponsors, di ba? Alam mo naman talaga. At yan, nandiyan na naman natatapos ang ating episode for today. Yes, maraming salamat sa inyong pag-tune in. Magkita-kita po True. tayo ulit sa susunod. And more pasabog. Bye! Bye. Always be kind. Bye! Yes, bye. You've been listening to Baxter's The Mel and Jonah Show. Follow Baxter's on Spotify and subscribe on YouTube. You can also find us on Google Podcast, Apple Podcast, Facebook, TikTok, and Instagram. At Dexter's Podcast. That's BEKXTERZ Podcast. If you like this episode, rate and review our show on your podcast app 5 stars.